Welcome back to my channel. In this lesson video, we're going to talk about how to write Chapter 5. Paano sulatin ang Chapter 5. So definitely, papatapos na yung iyong thesis paper, kaya nandito ka na sa kung paano sulatin ang Chapter 5. Tandaan, ang Chapter 5 ay may tatlong bahagi. Meron siyang 3 subparts. Ano-ano po ma'am yung 3 subparts na yon? So, di ba ang Chapter 5 title ay Summary of Findings, Conclusions, and Recommendations. So, nandun yung tatlo na yon. Summary of Findings, Conclusions, and Recommendations. So, tandaan, lagi silang plural kasi syempre marami. Marami yung findings, marami yung conclusions, marami rin yung recommendations. Ngayon, kabisado mo na ang subparts ng Chapter 5, tingnan naman natin kung paano exactly susulatin ang Chapter 5. So, sa Chapter 5, syempre nandyan yung ating chapter title. So, ito, Chapter 5, Summary of Findings, Conclusions, and Recommendations. Mahalagang tama yung spelling natin at tama yung ating title mismo. So, after the title, meron tayong short introductory statement. So, sabi dito, this chapter presents the summary of findings, conclusions, and recommendations offered. So, ang unang subpart, summary of findings. Tandaan na ang summary of findings dapat nakaayon sa sequence ng statement of the problem. So, sa statement of the problem, nandoon yung mga research questions. Kung meron kang 4, kung meron kang 5, kung paano sila nagkakasunod-sunod, ganun din yung magiging order ng ating summary of findings. So, dito sa summary of findings, halimbawa, ang unang question ay, what is the level of acceptability of the developed vocabulary diary with respect to objectives, contents, format, language and style, and usefulness? Yun ang tanong na nasa Chapter 1. Pero dito, sa summary of findings, yung tanong na yon nagiging title na siya. So, that means itong 1 na to, siya yung SOP1. Magiging title format na siya, kaya ganito na yung format niya at mawawala yung question mark dito sa hulihan. So, imbes na nandun yung salitang what is the, dito ay magsisimula na siya sa level. But depende syempre kung ano ang format sa inyong paaralan. Kung sa paaralan ninyo ay pa-question ang paglalagay ng title sa summary of findings, go for it. Pero kung ganito naman, sundin natin ito. Nawawala na yung question mark at nagiging title format na siya. So, all important words begin with capital letters. Yung mga prepositions naman, yung mga less important, sila yung mga maliliit na titik. Okay? So, dito, ito yung SOP1, that means, kaya siya ay 1. Tapos, ito na yung summary, 1.1. Kasi meron kang variable or aspect. Dito, ilan ang variable or aspect mo? Objectives, contents, format, language and style, and usefulness. So, merong 5. Kaya, syempre, hanggang 1.5 dapat ito. So, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. So, summary lang talaga. Ibig sabihin, yung major result lang talaga. At wala ka ng paliwanag na ilalagay dahil yung iyong discussion nandoon na sa iyong Chapter 4. So, dito, summary, the main result only. Okay, eto ngayon yung research question 2. Title na siya, but definitely kung titingnan mo yung tanong, ito ay what is the level of performance of the respondents before and after exposure to the developed vocabulary diary as revealed by the pre-test and post-test scores. Yun yung katanungan. Pero dito, title format na siya, kaya ganito na siya. So, ilan yung aspects, yun din ang magiging sub-content. So, 2.1, 2.2, 2.3, depende. So, kapag tinignan mo yung summary of findings, alam mo na kaagad yung resulta. Siyempre, kapag nagmamadali ka, ayaw mo nang masyadong tingnan yung mga paliwanag, usually pumupunta tayo sa summary of findings. So, kitang-kita kaagad natin doon yung major result.
Okay, pagkatapos ng summary of findings, syempre ang kasunod na niyan, conclusions. May dalawang uri ng presentation of conclusions. Pwede siyang panumero or pwede siyang pa-paragraph. Again, depende yon sa inyong paaralan. Kung ano yung nakaprescribe na format, susundin natin dapat yon. Okay, so dito, tingnan muna natin yung conclusion na pa-number. Definitely, meron kang intro na maiksi lang. Based on the findings of the study, the following conclusions are drawn. Notice, by the way, that in your introductory paragraph, we are using present tense. Okay? Nagpipresent lang naman tayo, nag-i-introduce lang naman tayo ng part, kaya hindi tayo gagamit ng past tense. Ang past tense, syempre, ay ginagamit natin sa mga findings. Okay, so conclusion 1. Ma'am, teka lang po, saan po nakabatay ang conclusion? Definitely yung conclusion, hindi mo yon yung sarili mo na basta gusto mo ilagay doon. Ang conclusion ay nakaayon sa iyong findings. So kung ano ang nasa SOP 1, ano yung findings 1, yun ang gagawan mo ng conclusion 1. Para hindi siya magulo, hindi siya scattered. So sabi dito, the developed material could be an enhancement resource in developing the vocabulary skills of the learners. So very concise yung ating conclusion. Conclusion 2, improvements in performance were achieved with the aid of the developed material. So paalala lang sa conclusion, hindi natin siya isusulat na parang findings pa rin. Hindi natin gagamitin yung mga terminologies na ginagamit sa findings para hindi siya magmukhang kinopy-paste lang. Siyempre, magkaiba ang findings at conclusion. Ang conclusion, siya na yung pinakang synthesis mo base doon sa iyong analysis. Ang findings, base talaga sa resulta. May numero, merong verbal interpretation. Pero dito sa conclusion, hindi na natin sinasabi yung verbal interpretation. Ito namang isang halimbawa ay paragraph form ng conclusion. Minsan, sasabihin ng ating panel, oh, you have to write your conclusion in paragraph form. So, pag pin-describe nila, then we're going to do it this way. Naka-paragraph form siya. At syempre, nawala yung numero. Dito naman tayo ngayon sa recommendations. So, that means patapos ka na talaga sa iyong chapter 5. So, based on the results and conclusions of the study, the following recommendations are offered. Remember, sa recommendations, ino-offer natin yon. Hindi natin ino-order, hindi natin inuutos mismo. So, kumbaga, in the form of a suggestion lang. That is why, as much as possible, we have to avoid using should. Kasi pag should, talagang inuutos mo siya. Okay, so dito, of course, nakabatay sa conclusion, kaya hindi dapat magkamali yung ating conclusion. It is hoped that grade 11 teachers will utilize the developed material to enhance the vocabulary skills of the learners. Bakit sinabing utilize or gamitin? Kasi sabi dito, the material could be an enhancement resource in developing the vocabulary skills of the learners. So kung siya ay nakakatulong, therefore, i-recommend natin na gamitin siya ng mga guro. So meron kang action at sino yung doer of the action. Meron tayong what and who, or who and what. Ano po yung who, ma'am? Yung who, sino ang gagawa? Yung what, ano ang gagawin? So, concrete at specific yung ating suggestion. Second example, the grade 11 learners are encouraged to include the vocabulary diary in their collection of references or learning materials to help them develop semantic competence. So, meron kang who, meron kang what. Makikita natin dito yung variation. Sino nga ba ang tamang gumawa or mag-take ng action na to? Kaya yun ang ilalagay natin. Hindi naman pwedeng sa pagtuturo ay sabihin natin learners ang gagawa. So, kung sa teaching siya, syempre, yung nagtuturo. Ngayon, may dapat ding gawin yung learners themselves
para matulungan nila yung sarili nila na mag-improve talaga ang vocabulary. So, isang format yon. Dito, pwede rin sa recommendation na pa-paragraph. Okay? So, sabi dito, based on the results and conclusions of the study, the following recommendations are offered. So, meron kang sequence na kasunod, kaya gumamit tayo dito ng colon. 1. Grade 11 teachers may consider utilizing the developed material to enhance the vocabulary skills of the learners. 2. Grade 11 learners are encouraged to include the vocabulary diary in their collection of references or learning materials to help them develop semantic competence. And 3. Future researchers may conduct parallel study using other variables and contexts dealing with the vocabulary skills of senior high school learners. So if you notice, meron ditong pangatlo na para sa future researchers. Ito actually yung hindi dapat mawala kasi kailangan meron tayong recommendation para sa future researchers. So kung ano yung nakita nating limitations ng current study, i-recommend natin na masaklaw or makonsider sa future study. So, kung quantitative ngayon, pwedeng sa susunod haluan ng qualitative or gawing mixed. Pwede rin tayong mag-suggest ng mga iba pang variables. Pwede rin tayong mag-suggest na lawakan yung sakop, yung setting, damihan yung respondents. Pwede rin tayong mag-suggest na magkaroon ng experimentation. There you go guys! Madali lang naman di ba gawin ang chapter 5. Hindi mo kailangan dito ng super duper tindi na vocabulary kasi nga, academic writing to, technical writing. So, kumbaga meron talagang mga salita na sila lang yung gagamitin dito. Walang masyadong adjectives, walang masyadong mga adverbs. Kung ano yung point talaga, you have to go directly with it. Okay? Thank you so much. Sana nakatulong sa inyo ang lesson video na ito para maging madali at makumpleto mo na ang pagsusulat ng iyong thesis chapters. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!